we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula Kasi sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi umaalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. For today's Dawn Watch Prayer Meeting. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo para po sa ating Word of God. Amen po. Ngayon po ay 6 years and 149th day Downwatch Prayer Service po. Amen po. At pangungunahan po tayo ng ating tagapagpahayag sa umagang ito na may tema pong topic po na God's Purpose Delay. Amen po. At ang ating pong tagapagpahayag ay ang ating pong Pastor Noel Tongko. Pastor Noel, amen po. Isang mapagpalang umaga po. Narinig po? Amen po. Loud and clear po. Praise God, praise God. Hallelujah. Isang mapagpalang po muli sa ating mga kapatid sa pananampalataya at mga kapatid ko kay Kristo. Isang malaking pribilehiyo naman po at muli nagamit ang ating buhay, napagkatiwalaan tayo na maghayag ng salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Pagpalang umaga sa lahat, higit lalo sa ating mga tagapanguna ng Ubusan ng Prayer of Faith, panguna ng ating spiritual director sa buhay ni Bishop Ross, Pastor Glory, sa ating senior pastor, Pastor Tay Alex. Mapagpalang po maging sa ating mga kapatid na kasama natin patuloy na nananalangin sa bawat umaga, bawat araw. Ito sa ating Dawn Watch Prayer. Amen. Ang ating tema po ang ating topic po ay hinango po natin sa aklat ng Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 8 and 9. Ganito po ang sinasabi. Kung may mga Biblia naman po tayo, pwede niyo po ako sabay sa pagbasa. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kaniyang pangako gaya ng inakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak kundi lang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Tayo mukat manalangin. Ama naming Diyos na ibigin sa lahat, O Lord. Hallelujah. Salamat, Ama, sa isang malaking pribilehiyo, Lord God, na magamit mo ang aking buhay, Panginoon, bilang daluyan ng iyong banal na salita, Panginoon. Lord, sa oras na ito, hayaan mo, Ama, nagpapalinis kami sa iyong harapan. Lord, patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkakasala, Panginoon, pagkukulang. Higit lalo, O Lord God, sa patuloy ng mga salita, O Lord God, na lumalabas ng aming bibig na hindi nakakalugod sa iyo, Ama, patawarin mo po kami. At katuloy din po, nagpapatawad kami sa mga taong nagkakasala sa amin. Dahil ito, Lord, ang iyong kalooban, Panginoon. Lord, sa oras na ito, amin ang inaangkin, amin na rin pinapasalamatan na kami tunay, pinapatawad mo na. O Lord, malaya ka na makakilos sa aming buhay. Ama, pakalinisin mo ang aming puso at isipan, pakadilisayin mo, Lord God. Punuin mo kagalakan ng aming mga puso, O Lord, na makinig ng iyong banal na salita. Lord, Holy Spirit, dakilang tagapagturo, samahan mo po ako, bigyan akong karunungan, nagmumula lamang sa Panginoon, dahil patuloy akong maamin sa aking sarili. Kung wala ang pagsama mo, ay wala rin akong kayang gawin. Yes, gamitin mo lamang akong taging daluyan ng banal na salita, itago mo lamang ako sa iyong likuran. At yung tinig, Lord God, ang aming mapakinggan, O Lord. Lord, sa kapahayagang ito, Lord God, yung pangalan, Lord God, ay itataas at hindi aking sarili. Maraming salamat, Ama,
sa pagsama mo sa katugunan ng dalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Uli, isang mapagpalang umaga po, maulan. Hindi na kaya gumamit po ako ng ang headset nito kay ang ingay ng bubong namin. Kaya salamat sa Panginoon at hindi ito gawin nating dahilan o hadlang upang hindi magamit o hindi mapabayaan natin ang ating araw-araw na obligasyon sa Panginoon. Hallelujah. Napakaganda po ng ating topic na pinamagatan nga po natin na may sinabi na po ng ating MC kanina, yung MC na si MA Noemi at ang ating naman pong tema na sasagutin is why does Christ return since delayed? Bakit nga ba parang naantala? Bakit sinasabi natin parang naantala ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Ano po ba ibig sabihin po? Yung mga kapatid sa Panginoon, malinaw po kasi na baka nga o ang tunay na dahilan na kung bakit parang naantala ang ating pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay nang dahil sa iyo, sa akin, o sa atin, o sa marami pang tao na mahal niya, na likha niya. Amen? Hindi po ibig sabihin po kasi na yung pagkaantala ng Panginoon ay o yung katulad lang po na pag may hinihiling tayo, hindi po ibig sabihin na yung hinihiling natin is naantala o hindi na ibibigay. Hindi po ito ibig sabihin ng pagtanggi ng Panginoon. Kung hindi, nire-ready lang po tayo. Kaya sa talatang ito ay meron po tayong mga mahalagang bagay na matutunan o ipaalalang muli sa atin ng Panginoon kung bakit, ano yung kadahilanan, ano yung layunin niya, kung bakit para bagang naantala o naantala ang kanyang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya hindi po natin pagkatagalin, sasagutin po natin, why does Christ return seems delayed? Amen? Mababasa po yan sa verse 8. Amen? Malinaw po na sinasabi dito, mga kapatid sa Panginoon, ulitin po natin sa pagbasa. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang taon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Unang puntos po natin, why does Christ return seems delay? Amen. Unang puntos po, because God's perspective on time is radically different from our perspective. Tunay po na magkaiba ang narinig po. Narinig. Tuloy mo lang. Hallelujah. Ayan po. Unang puntos po natin, why does Christ return seems delay? Amen. Malinaw po ngayon. Because God's perspective on time is different, radically different from our perspective. Magkaiba po tunay yung pananaw ng Panginoon, yung kaisipan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Iba po sa pananaw ng tao. Madalas kasi yung tao kapag mayroong pinapanalangin, hinihingi sa Panginoon, gusto agad-agad talagang makamtan niya. Amen? Alam mo mga kapatid sa Panginoon, yung pinapanalangin natin sa Diyos, sa Kanya, yun din po yung gusto niya. Amen? Gusto rin po ng Panginoon yan. Kaya lang po, kung bakit may kadahilanan na tila na baga naantala, hindi pa napapanahon. Hinuhubog pa tayo. Mayroon pang gusto ng Diyos na makita sa sarili natin bago niya ipagkaloob yung kung mayroon man tayong hinihiling sa kanila. Sigurado po, I'm sure po, talaga mayroon tayong, bawat isa sa atin, mayroong hinihiling sa Panginoon. Amen? Malinaw po ang nais na ipabatid sa atin sa talatang ito na tunayang magkaiba yung pananaw ng Diyos sa ating pananaw. Ibig sabihin po, magkaiba talaga ang laki ng kaibahan ng nilikha sa naglikha. Amen? Yung Panginoon po siyang tagapaglikha. Tayo po yung mga nilikha niya. Amen? Yun po yun. Karamihan po madalas talaga. Gusto ng tao agad-agad. Amen? Katulad po, bigyan po tayo ng isang halimbawa. Doon sa aklat
ng Isaiah. Sinasabi sa Isaiah 55:8 verse 9. Sabi niya dito, tunay na ang mga plano, pag-iisip at kaparaanan ng Diyos ay lubos na mas mataas at dakila, malawak kaysa limitadong pangunawa at kakayahan ng tao. Amen po. Yung po yung sabi. At ibig sabihin po dito na ipinapaalala nito sa atin na ang kanyang kadahilanan at ang kadahilanan ng pagtitiwala sa kanyang kalooban kahit hindi natin lubusang na uunawaan. Amen po. Ito po malinaw po sinasabi niya sa aklat ng Isaiah. Amen. Na ang sabi niya doon, ang ating kaisipan hindi niya kaisipan at ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang lahat langit at ay mas mataas kaysa lupa, ang ating kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan at ang aking kaisipan hindi maabot ng inyong kaisipan. Amen. Totoo po mga kapatid sa Panginoon. Minsan ang pagkaantala ay para iligtas sa maling desisyon, panganib o panganib sa mga mali nating desisyon. Amen. Yun po yun ang nais ng ating Panginoon. Bigyan lang po nating halimbawa si Abraham. Amen, di po ba? Ang Father Abraham, kasi yung sa mababasa po natin yun sa Genesis chapter 15 verse 1 to 5, yung sinasabi po doon na nag-encounter si Abraham at ng ating Panginoon Yahweh. Amen. Na pinangakuan siya na magkakaroon ng maraming ari-arian, karoon ng maraming lahi. Amen. Ano bang sabi doon sa verse 2 to 3? Di ba yung naglabas ng yung pag-alala o pagdududa si Abraham? Bakit? Paano siyang magkakaroon ng sino bang magmamana? Amen. Ng kanyang mga ari-arian kung wala naman siyang anak. Amen. At pinaganap din naman ng Panginoon doon sa verse 4 and 5 yung sinasabi ng Panginoon, yung pangako niya. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, ano po ba yung maunawaan natin doon? Ano po bang naintindihan natin sa Genesis 15, 1 to 5? Amen. Na mayroong plano talaga ang Panginoon. Dakila ang kanyang layunin. Amen. Para mapapabuti tayo. Yun po yung kadahilanan kung bakit yun po yung kadahilanan kung bakit tila baga naantala ang pagbabalik ng ating Panginoon. Isa nga pong halimbawa po yung maraming buhay o buhay ko. Hindi na po tayo lalayo. Amen. Kung noong hindi ko pa nakilala ang Panginoon, hindi ko pa tinanggap o kinikilala ang Panginoon, Jesus sa buhay ko, walang Pastor Noel ngayon. Malamang nandun na ako. Amen. Talagang napapahamak na ako. Amen. Salamat at naantala yung pagbabalik ng Panginoon. Amen. Maraming nakakilala. Amen. Maraming nabagong buhay. Dahil akala natin kasi naantala lang para sa atin. Kasi nga, yung sinasabi po doon na ang 1,000 taon, grabe no? Isang taon lang sa Panginoon. Yun po yun. Magkaiba ang ating pagkaunawa sa pangunawa ng Panginoon. Hallelujah. Yun po yung mga sa Panginoon. Kaya, yun po yung unang puntos natin. Why does Christ return seems delay? Una po, because God's perspective on time is radically different than our perspective. Amen. Ikalawang puntos po, malinaw po, sinasabi din po, mababasa natin sa verse 9a. Sabi niya, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak.
Amen. Malinaw po mga kapatid sa Panginoon. Ang ating ikalawang puntos po, why does Christ return seems delay? Because the Lord is patient. There is not wanting any to perish. Amen. Ayaw ng Panginoon, mapagtiis, mapagpasensya ang ating Panginoon. Amen. Ayaw niya na may mapahamak sino man ng kanyang mga nilikha. Amen. Ganon din naman po sa atin, di po ba? Sa ating mga anak, sa mga magulang na. Amen. Nagaya na lang po yung mga patotoo, maraming napapakinggan natin. Amen. Kung ano nila kamahal, yung ilang anak, paano nila pinapangaralan, napapalo, napagsabihan. Minsan, bilang magulang, hindi tayo makapagpigil, di po ba? Na makapagsalita tayo, minsan nagkakasala tayo. Bakit ayaw kasi natin mapahamak ang ating anak? Ganon din po ang Panginoon. Amen. Ayaw niya na napapahamak tayo. Amen. Malino po ang nais ng Panginoon sa atin. Amen. Mga kapatid ko sa Panginoon. Ito po, why does Christ return sa ating ikalawang puntos? Sinasabi po dito sa aklat ng Matthew. Unang Timoteo, chapter 2, verse 4. Amen? Chapter 2, verse 4. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Amen. Nais ng Diyos. Ano po ba ibig sabihin ng pastor? Ibig sabihin po na ipinapakita nito ang dakilang pag-ibig at awa ng Diyos na nagnanais na ang lahat ng tao, anuman ang estado sa buhay, ay magkaroon ng pagkakataong makilala ang katotohanan kay Kristo at maligtas. Yun po yung mga kapatid sa Panginoon. Bakit? Naantala? Yun po yung sinasabi niya. Anumang estado daw ng buhay, mayaman ka man, mahirap ka man. Amen. High ranking ka man. Official. Lahat tayo nais ng Diyos na maligtas. Yun po yung kadahilanan kung bakit naantala ang pagbabalik. Tilibagan naantala ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ipinapakita ng talatang ito na bukas ang pinto ng kaligtasan para sa lahat. Walang pinipili ang Panginoon. Pantay-pantay tayo sa mata, sa puso ng ating Panginoon. Yun din po yung sabi sa aklat ng Romans, chapter 2 again, verse 4. Hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin, mapagpasensya, hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan. Malinaw po. Anong pong ibig sabihin nito, pastor? Ipinapakita nito na ang Diyos ay mayaman sa awa, hindi niya agad pinaparusahan ang tao sa kabila ng mga pagkakasala nito. Amen? May mga taong inaabuso. Oo, totoo po, inaabuso ang kabaitan. Minamaliit ang pagiging matyaga o pagkapasensyoso ng ating Panginoon. Amen? Yun po yung mga kapatid sa Panginoon. Talagang, yung iba ginagawa po talagang dahilan at tagal naman ang binigay ni Lord sa akin para bagang hindi naman nata naririnig. Buti pa yung hindi man na ng parating kapitbahay namin. Amen? Talagang pinagpala ng gusto. Nandoon po yung kinukumpara agad natin yung sarili natin sa iba. Amen? Yung malinaw po yung kapatid, ang nais ng Diyos na ayaw niyang mapahamak. Tingnan po natin yung buhay ni Jonah doon sa ng mga Ninevites. Hindi po ba? Sobrang kasamaan yung lungsod na iyon eh. Hindi po ba? Pero binigyan ng pagkakataon, pinadala si Jonah doon para para balaan na magsisi sila. Amen? Ganun po. Kaya po tayo mga kapatid sa Panginoon, marami po kasi sa atin sinasabi dito. Oo, aminin natin sa sarili natin. Marami sa atin nagsasabi na nabago na, nagbago na. Hindi po, madalas kaya po lagi lang po tayo nakakarinig ng pangkukutya ng mga makasalimutan. Nagbabago daw, nagbago na daw. Hindi po.
Ang nakikita nila, nagbago lang daw po ng relihiyon. Amen? Pero hindi naman po nabago ang ating sarili. Which is hindi po yun ang nais ng Panginoon. Amen? Ang nais ng Panginoon, lahat tayo magkaroon ng mabuting buhay. Magkaroon ng magandang relasyon sa ating kapwa at lalo sa ating Panginoon. Amen? Ganon din po, di po ba? Si Apostol Pablo, ganon din po. Di ba? Hindi ba pinipersecute din po niya yung mga sinaunang Kristiyano? Amen? Pero binigyan pa rin siya ng pagkakataon ng Panginoon na mabago ang buhay. Diba? Ganun po ang Panginoon kung magmahal sa atin. Amen? Kaya po, hindi siya agad-agad na nagpaparusa. Amen? Yung iba nakakaranas ng pagsubok, akala nga parusa na. Hindi po, pagtutuwid po. Magkaiba yung parusa sa pagtutuwid. Amen? Kaya yun po yung kadahilanan. Why does Christ return seems delay? Amen? Kaya dadako po tayo sa ating ikatlong puntos po. Why does Christ return seems delay? Ikatlong puntos po, mababasa po natin dito sa C. Kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Amen? Ikatlong puntos po. Because God's desires all come to repentance. Nais ng Diyos lahat tayo makapagsisi. Amen? Lahat tayo. Hantong doon. Ayaw ng Diyos, ayaw ng Panginoon na ayaw ng Diyos na pagkasira ng tao. Ayaw ng Diyos ng pagkasira ng tao. Amen? Malinaw po ang layunin ng Diyos sa talatang ito na hindi siya natutuwa o nalulugod kapag may napahamak ang isang taong makasalanan. Amen? Yun po yun. Kung babasahin po natin yun sa aklat ng Ezekiel, sa Ezekiel 33 verse 11, sabi niya dito, sabihin mong, ipinapasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos ay hindi nasisiyahan na ang sinumang mamamatay sa kanyang kasamaan. Nais kong, tandaan po natin to, nais kong siya'y magbabagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila. Grabe, no? Sapagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Amen. Yun po yun. Kung bakit naantala ang pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi pa tapos ang Panginoon natin sa Panginoon. Marami pang nais ng Panginoon. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon at tayo gagamitin ng Panginoon. Amen. Sa mga taong hindi pa kumikilala sa Panginoon, hindi pa nanumbalik, hindi pa nagsisisi, hindi pa tumalikod sa maling gawa. Amen. Gagamitin po tayo sa Panginoon para balaan sila na hindi mapahamak. Ito ba? Pananagutan natin yung mga kapatid. Kapag meron tayong mga mahal sa buhay, lagi po narinig natin yan. Dating senior pastor, Tay Alex, amen. Pananagutan natin. Kung hindi natin sila balaan, kung hahayaan na lamang natin sila mapahamak. Amen? Hayaan na natin sila. Ganon din man naman tao, di ba? Tigas ulo yan. Ganon talaga yan. Kahit sabihin ko yan, di naman nakikinig yan. Amen? Hindi pa nga natin nagawa, nagdadahilan na tayo. Di po ba? Amen? Hindi po ganon. Tignan mo, malinaw na sinasabi sa aklat ng Ezekiel. Amen? Paalalahanan natin sila. Ano ang nais ng Diyos? Ay ang pagbabalik loob ng tao. Nais niyang iwan natin ang masasamang gawa at magbagong buhay upang tayo ay maligtas. Amen? Yun po yung talaga ipinapakita nito na ang Diyos ay matyaga at puno ng awa. Binibigyan niya ng pagkakataon ang bawat isa na magsisi bago pa man mahuli ang lahat. Yun po yung nais talaga ng Diyos sa atin, mga kapatid sa Panginoon. Why does Christ's return seems delayed? Amen? Yun po. Kaya sa maikli pong kapahayagan, naunawaan natin, nananiriwa sa atin, mananaan sa ating puso, yung kadahilanan ng Panginoon. Bakit
tila baga para sa atin na antala ang pagbalik, natagalan ang pagbabalik ng ating Panginoon. Bilang pong pangwakas, basahin po natin sa aklat ng Hebrew 10 verse 33. Yung sinasabi niya doon sa aklat ng Hebrew 33 na sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at ang darating ay darating na. Amen. Darating na. Ano po ibig sabihin nun, Pastor? Ang darating ay tumutukoy ng ating Panginoong Hesukristo. Ipinapaalala nito na ang paghihintay ng tao ay may hangganan. Mayroon pong hangganan, mga kapatid. Kaya hinikayat po tayong lahat na maging matatag ng sa mga pagsubok at huwag sumuko sa pananampalataya. Maraming salamat po, purihin ang Panginoon sa pahayagang ito. Nawa po na unawaan na natin ngayon. Tayo na po yung manalangin. Ama naming Diyos na ibigin sa lahat. Lord, maraming salamat, Ama, sa pahayagang ito, Lord, na ipinaparinig mo sa amin, Panginoon, ipinapaabot mo po sa amin, O Lord God, yung kadahilanan, O Lord God, kung bakit tila baga naantala ang pagbabalik ng aming Panginoong Hesus, Lord, dahil sa iyong dakilang purpose, Panginoon. Amen. Alam namin, Lord, na mas dakila ang iyong nais kaysa ninanais namin, O Lord. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Glory to God po. Amen, amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa napakainam na kapahayagan ng kanyang salita sa umagang ito. Talaga nais ng Diyos talaga, walang mapahamak eh. Gusto niya lahat maligtas. Bakit tingin ng iba parang na-delay yung kanyang muling pagbabalik. Actually, panahon pa ni Pedro yun eh. They are all excited na talagang dumating na ang ating Panginoong Jesus. That was 2,000 years ago. Pero bakit hanggang ngayon ay marami pa rin naghihintay. Iba na inip na eh. Tama po ba? Kasi madalas ng tanong ng maraming tao. Bakit nga ba na hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Jesus? Pero mga kapatid sa Panginoon, na ituro sa atin ngayon mga kadahilanan. Mga kadahilanan kung bakit sa tingin natin ay naantala ang kanyang muling pagbabalik. Malinaw sinabi sa atin na may dahilan siya. At yung dahilan na to ay dapat maunawaan natin. Bilang tao, to aminin natin. Limitado talaga ang ating pananaw pagdating sa oras, sabi ng ating preacher. Ang isang liwang taon natin ay isang araw lang sa Diyos. Sabi doon sa binasa ng ating preacher, 2 Peter chapter 3 verse 8. With the Lord, a day is like 1,000 years. And 1,000 years are like a day. Kaya kung makikita na talaga natin, iba yung orasan ng ating Diyos, no? Patandaan natin to yung God's timing, lagi yan perfect. Kaya huwag kang mainip. May layunin si Lord kung bakit minsan paakala natin delay. Okay? May maganda lang hinahanda ang Diyos para sa kanyang mas dakilang layunin. May purpose kasi siya. Yun ang gusto niya ipabatid sa atin ngayon. Nais niya, ikaw at ako, ay maligtas. Sabi nga ng preacher natin, parang kung dumating si Lord nung time na hindi pa siya nakakilala, definitely hindi siya ligtas. Tama po ba? Pero salamat dahil totohanan at tinanggap niya ang ating Panginoong Jesus at siya na ngayon ay naglilingkod na sa harapan ng Diyos. Tama po ba mga kapatid sa Panginoon? At marami pang ganyang kwento na kailangan talaga maibahagi natin sa mas marami ang Ebanghelyo. Dahil nasa salita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga ililigtas niya. Kaya pag ang tao talaga ay pinahalagaan ng salita ng Diyos, talagang nandamdamin nila ang salita ng Diyos, I assure you, matutulad din sila sa atin. Kaya huwag tayong dati, kapag nakakarinig tayo ng Word of God, naiirita tayo, tama po ba? Pero salamat, yung mga nauna sa atin, talagang hindi nagsawa na magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya ito tayo ngayon. O, di ba? Sa pakiramdam, anytime, pwede na bumalik si Jesus. At nandun yung kasiguruhan natin na tayo talaga ipalangit. Tama po ba? Kasi alam natin, naglilingkod tayo, hindi para iligtas ang ating sarili. Naglilingkod tayo dahil alam natin, ligtas na tayo. At dun sa kaligtasan kaloob ng Diyos sa atin,
Kapatid, naisin niya lahat ay maligtas. Kaya ibinabahagi natin sa social media ang ating gawain ito pagdating sa paghahayag ng mabuting balita. At mga kapatid ko sa Panginoon, magtiwala tayo sa God's timing. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Kahit matagal na hinihintay nating answered prayer. Amen. Patuloy lang tayo maging tapat. Kahit nila parang sa pakiramdam natin matagal ang katuparan ng kanyang pangako. Huwag kang magalala. Darating yan. Amen. At anong sabi pa ng ating preacher? The Lord is, you patient the Lord. No? Ang tigas kaya ng ulo ng tao. Okay? Pero tinitiis lang ng ating Panginoong Hesus yun. No? Kasi ayaw niya na may mapahamak. Gusto niya kasi talaga lahat tayo maligtas. Pero tingin natin parang naantala muling pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Hindi yan nagpapakita na mabagal ang ating Panginoong Hesus. Yan ay patunay ng kanyang mahabang pagtitiis sa atin. Sabi nga ng preacher natin. Tama po ba? Ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon pa sa maraming tao na sila ay magsisi at maligtas. Habang hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Hesus, samantalahin natin pagkakataon. Dapat buksan na natin ang pintuan ng ating mga puso at patuloy na po natin siya. Sa mga nakikinig ngayon, sa makakapanood ditong gawain ito sa other platform ng social media, kapatid, itinuturo ng Diyos ito hindi dahil gusto niya na tayo ay mapahamak. Itinuturo niya ito sa atin para tayo ay iligtas niya. Amen. Kaya huwag mo sasabihin, delay siya. Bakit? Kasi ang purpose niya, iligtas ka niya. Pagkatagal mo pagbuksan ng pinto. Okay? Malamig, alam pala hinihintay na magbubukas ng pintuan sa iyong buhay. Pagbuksan mo siya at siya rin babalik. Praise God. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ang kabutihan ng pagtitiis na nararanasan natin ngayon, kapatid, biyaya ni Lord yan sa atin. Ang Diyos nga talaga nagtiis sa atin. Magtiis din tayo maghintay. Wait patiently to the Lord. Amen po ba? Kaya tandaan natin to, ang puso ng Diyos ay para sa kaligtasan nating lahat. Kaya patuloy niyang ibinabahagi katulad ng ginagawa natin ngayon. We are mandated to share the gospel to all nations. Kaya salamat sa platform na meron tayo. Amen. Dahil talagang darating yung panahon, wala na maghahayag nito. Okay, darating yan. Okay. Kaya salamat habang may pagkakataon pa kapatid, namnamin mo na, ipamuhay mo na. Okay. Huwag natin abusuhin yung kabaitan ng Diyos sa atin, yung kanyang pagtitiis, na para baga lagi niya tayong hinihintay na humingi ng tawad. Amen. Okay. Habang may panahon pa kapatid, magsisi na tayo at lumapit na tayo sa ating Diyos. Mahirap sabihin sa atin, it's too late. Sarado na yung pintuan. Nung bumukas yung pintuan ay hindi ka nakasama doon sa first 5 virgins. Amen. Dahil hindi ka nakapaghanda, hindi mo pinahalagaan ang mabuting balita, ang Ebanghelyo. Ibahagi natin ang Ebanghelyo sa iba. Dahil may pagkakataon pa ang marami o sila na maligtas. Amen? Kaya ang pangatlong idiniin sa atin ng ating preacher, anong sabi niya? Because God desire all to come to repentance. Yan naman talaga gusto ni Lord. Lapit tayo sa Kanya para magsisi. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na magsisi. Kapag we ask for this, tapat naman siya. Patatawarin naman niya tayo. Tandaan niyo po ang pagsisisi, hindi lamang ito pag-iyak dahil sa kasalanan. Ha? Ang pagtunay na pagsisisi ay may pagbabago ng, sabi natin kagabi, pagbabago ng isip, pagbabago ng puso, at syempre yung direksyon ng buhay natin. Patungo, kanino? Syempre sa Kanya, sa ating Diyos. Hindi na sa libutan ito. Baka maya, nabago ang isip mo para lumayo sa harapan ng Diyos, nabago ang puso mo, pero hindi naman sa layunin ng Diyos. Kaya tandaan natin na to. Ang Diyos ay nagagala kapag may mga tao na nagbabalik loob sa Kanya. Kaya nga sabi nga niya, dito sa nanonood ngayon sa
sa atin, no? Sa mga platform yan, Facebook, TikTok, YouTube, o nakikinig sa Spotify. Sabi, isang kaluluwa lang ang madala natin sa harapan ng Diyos. Laksa-laksang anghel ang nagdiriwang sa langit. Yung makakapanood dito at papahalagaan nila yung kapahayagan ng salita ng Diyos at tanggapin nila sa Jesus sa kanilang buhay. Ang laking impact na po nun. Libo-libong anghel ang magdiriwang sa langit. Isa lang. Okay? Sa dami naman ng makakapakinig nito. Tama po ba? Kaya i-share nyo po ang kapahayagang ito. Na para bagang tingin nila, maling ang Diyos natin, di pa siya bumabalik. Sabi na niya sa panahon nila Pedro, naghihintay na sila. Nakalipas ng 200,000 mahigit taon, na 2,000 taon na mahigit, nakalipas na. Hinihintay pa rin, kaya tuloy na iba, nainip na. Okay? Kaya kapatid, patuloy lang tayo. Dahil may talagang gaganapin ang Diyos sa buhay natin ito. Magsisi tayo habang may pagkakataon pa, kapatid. Ikaw na nakikinig ngayon. Huwag natin pagpaliban pa. Baka maya, after ng preaching na to, dumating na siya. Paano yan? Hindi ka pa nakapagsisi. Anong sasabihin mo kay Lord? Unfair siya. Binigyan ka ng mahabang panahon ng Diyos para ganapin. Okay? Yung pagiging delay niya, talaga pagtitiis niya sa paulit-ulit mong kasalanan na gagawa. Okay? Kaya it's about time, tulungan na natin ang mas marami pa na kumilala sa harapan ng Diyos bago dumating ang araw ng kanyang pagbabalik. Amen. Gusto mo, ikaw lang maligtas, kapatid. Ang gusto ni Lord, lahat ay maligtas. Kung sarili mo lang gusto mo maligtas, wala ka na sa kalooban ng Diyos. Dahil ang kalooban ng Diyos, ang gusto niya lahat maligtas. Kaya pahalagaan mo ang gawain ito. Huwag mo sasabihin, maganda lang ang buhay mo ngayon, maganda lang kapakanan mo ngayon, nabibili mo na ang gusto mo ngayon. Kapatid, hindi yan ang gusto ni Lord. Kaya na-delay. Sa tingin natin na-delay yung muli pagbabalik niya dahil gusto niya marami pang tao magsisi at magbalik loob sa Kanya. Kaya sa bawat araw na idinadagdag ng Diyos, ay pagkakataon yan upang ang mga tao ay makarinig ng Ebanghelyo, magsisi at maligtas. Kaya muli, palapakan natin ang Diyos sa buhay ng ating preacher. Okay? Ang binago ng Diyos, kilala natin siyang lahat. Amen? Hallelujah. At siya yung halimbawa ko, pero hindi ko naman pinangalanan na siya yun. Amen? Maraming salamat, Pastor Noel. Hallelujah, sa isang napakagandang kapahayagan ng salita ng Diyos. Kahit brand out, salamat. Nagagamit natin yung ating Starlink ngayon. Amen, di tayo nakadata. Nagagamit din natin yung power station meron tayo ngayon. Amen. Naantala lang konti dahil nung nag-brand out dito ay hindi pala naka-plug in yung ating connection doon sa laptop doon sa ating power station. Kaya salamat doon sa wisdom na ibinigay ni Lord noon, nagagamit natin ngayon. Kung marunong lang talaga tayong sumunod, darating talaga yung panahon katulad nito, puso na naman ng brand out. Amen. At least hindi tayo maantala sa ating gawain na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.